Una sa lahat, sa Pulsa Video, Pulis sa Amerika, nakaladkad ng sinitang motorista na tinangkang tumakas. Paano kaya nagtapos ang maaksyong eksenang yan? Alamin maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, mga nasa middle class o yung mga kababayan nating may sariling sasakyan, dapat rin daw bigyan ng ayuda dahil sa patuloy pagsipa ng presyo ng petrolyo. Maharlika Investment Fund dapat daw ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema ayon sa mga petitioner. Ikalawang arbitration case laban sa China, napapanahon raw isampa ng Pilipinas. Dapat din daw tayo humingi ng danyo sa pagkasira ng ating mga bahura. Mister ng pinaslang na abogado sa Abra, dismayado sa mabagal umanong takbo ng investigasyon. PNP, itinangging pulis ang may kinalaman sa krimen. Ilang kabataan sa Surigao del Norte, biktima umano ng panggagahasa at pang-abuso ng isang kulto. At SB19 at Horizon, naka-line up na mag-perform sa 2023 Asia Artist Awards na gaganapin dito sa bansa. Abiso po sa mga motorista, magmamahal na naman ang petrolyo ng higit 2 piso simula bukas. Hiling ng ilang mambabatas, isama ang mga may pribadong sasakyan sa bibigyan ng fuel subsidy. At live mula sa Commonwealth Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, marami na bang humahabol magpagas dyan? Bok, may pila kung pila ang mga motorista rito sa isang malaking gas station sa Commonwealth Quezon City. Lahat sila matyagang naghihintay na makapagpagas bago ipatupad ang panibagong oil price hike. Panibagong taas presyo na naman sa petrolyo ang naghihintay sa mga motorista. Simula bukas, 2 pesos and 50 centavos kada litro ang dagdag singil sa diesel, 2 piso naman sa kada litro ng gasolina at kerosene. Ito na ang ika-11 linggo ng sunod-sunod na oil price hike. Paliwanag ng Oil Industry Management Bureau, kulang pa rin sa supply ng langis ang pandaigdigang merkado. Extended hanggang katapusan ng taon ang pagbabawas ng oil production ng Saudi Arabia at Russia sa kabila ng mataas na demand. Sa simula o kalagitnaan pa raw ng 2024, nakikitang darami ang supply ng langis. Apektado tayo, hindi lang naman Pilipinas ang nakakaranas ng sunod-sunod na pagtaas, kundi buong mundo. Sa gitna ng walang prenong oil price hike, umaarangkada na ang fuel subsidy ng pamahalaan. 10,000 pesos ang ibibigay sa mga driver at operator ng modern jeeps at modern UV Express. 6,500 pesos naman sa mga traditional jeep, UV Express, bus at minibus. Mabibigyan din ng taxi, TNVS, PhilCabs, tourist at school transport service drivers. 1,000 pesos naman ang ayuda sa tricycle drivers at 1,200 pesos sa delivery service drivers. Pero bukod sa mga tsuper ng PUV, sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian sa isang panayam na dapat na rin mabigyan ng fuel subsidy ang mga nasa middle class o yung mga may pribadong sasakyan. Marami raw kasi sa mga ito na pipilitang bumili ng sasakyan. Hindi raw kasi maganda ang estado ng pampublikong transportasyon sa ating bansa. Kaya ramdam din daw nila ang pasakit ng taas presyo sa petrolyo. Sinegundahan naman yan ni ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Hindi naman lahat ng nagpapagasolina puro PUJ lang, PUVs, di ba? May tricycle, meron ding mga kagaya natin, may mga sasakyan tayo, hindi naman tayo part ng transport group. Hati naman ang opinyon ng mga motorista. May mga gusto nang makatanggap ng ayuda sa petrolyo at meron ding hindi fuel subsidy ang nakikitang solusyon. In terms of budgeting, kahit middle class kami, malaking epekto yon. Mag-subsidy tayo na mag-subsidy. It is just a political decision, parang band-aid na solution yon.
sinusubukan pa natin kunan ng pahayag ang LTFRB kaugnay ng panukalang isama ang middle class o yung may mga pribadong sasakyan sa kanilang fuel subsidy. Balik sa inyo. Alright, maraming salamat sa iyo, Brian Basa. Bukas sa madaling araw, aakit na naman ang presyo ng gasolina. Baka naman nagtataka lamang kayo kung bakit sunod-sunod ang pagtaas ng presyo ng langis sa buong daigdig. Magmula po noong Hunyo, 30% na po ang tinaas ng presyo ng langis. Ang crude ay nasa $94 per barrel na at inaasahang papalo pa ito ng $100 bawat bariles o higit pa sa susunod na mga linggo. Ito po ang largest oil producers ngayong 2023. Ang US ang number 1. Naglalabas ng 12.6 million barrels per day. Pangalawa lamang po ang Saudi Arabia na may 11.8 million barrels per day. Russia, merong 11 million. Canada na nasa 5.5 million barrels per day. At China na nasa halos 5 million barrels per day. Pero bakit nga ba patuloy ang pagtaas ng presyo ng krudo? Wala namang giyera sa gitnang silangan na naging dahilan ng pagsipa ng presyo ng langis noon pong Gulf War. Wala namang panganib ang Russia ng isang Ukrainian invasion. Wala namang giyera sa US. Hindi lang kasi giyera ang maring dahilan ng pagtaas ng presyo ng langis. Merong dalawa pang elemento, ang supply at ang demand. Unang-una, tumataas ang demand ng langis para for example sa mga airplane flights sa US, Europa at ang China. At tumataas din ang demand ng China, isa sa pinakamalaking consumer ng langis sa buong mundo. At pangalawa po, nandyan ang question ng supply. Wala namang pong krisis sa supply ng langis. Pero sadyang binabagsak ng OPEC Plus o yung Organization of Oil Exporting Countries ang kanilang produksyon ng langis. Ito po ay para tumaas lalo ang presyo ng langis at lumaki ang kita ng mga OPEC member countries sa pagbenta ng langis. Parang ang sama pakinggan niya, di ba? Pero matagal na po rin yung gawain na yan o yung kalakaran na yan at walang nagagawa ang mga non-oil producing countries. Sa Enero pa po magdedesisyon ang OPEC countries kung ipagpapatuloy nila ang bawas produksyon o hindi. So ano po ang epekto sa atin ito? Mula Setyembre ng nakaraang taon, ito po ang tinaas ng presyo ng gasolina. At gaya pa ng inaasahan, magkaka-epekto ito sa inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kanina, nag-anunsyo si Speaker Martin Romualdez ng ilang panukala para mas maibsan ang epekto nito sa taong bayan. Isa po dito ang panukala na suspindihin muna ang pagkolekta ng excise taxes sa mga produktong petrolyo. Baka lang po hindi ninyo alam, sa bawat litro ng gasolina na inyong binibili, nagbabayad po kayo ng 10 pisong buwis. Sa gasolina po yan. Para sa diesel naman, 6 pesos na buwis kada litro ang inyong binabayad doon sa istasyon ng gas. Dahil sa train law na pinasa noong 2018, ang excise tax ng gasolina ay tumaas mula 7 pesos per liter, ngayon po ay nasa 10 pesos per liter na. Ang diesel naman, dating 250 per liter, ngayon po ay nasa 6 pesos per liter na ang excise taxes. Yun lang ang ganyang panukala ay siyempre meron din kapalit. Pag ipatigil ang koleksyon na yan, malaki rin kasi ang mawawala sa koleksyon ng gobyerno ng mga revenues. Halimbawa po, ang koleksyon para sa buwis sa langis noong 2018 ay nasa halos 40 billion pesos noong taong yun. Bumagsak lamang yan sa 25 billion noong pong 2020 dahil po sa malamang sa pandemya. Pero on the average, nasa 35 billion pesos ang mawawalang kita sa kaban ng bayan kung sususpindihin yung excise taxes sa langis. So malaki-laki rin po yan. Para lamang po ikumpara higit 3 beses ang laki niyan kumpara dun sa confidential at intelligence funds na ginagastos ng ating gobyerno taon-taon. Kaya't ang tanong kung sakali, ano nga ba ang ipaprioridad ng ating gobyerno? Sa ibang balita, bibilhin na ng mas mahal ng gobyerno ang palay ng mga magsasaka alinsunod sa utos si Pangulong Bongbong Marcos. Pero may ilang magsasakang nakukulangan pa rin sa suporta ng pamahalaan. Nasa frontline ng balitang yan si Shyla Francisco. Bit-bit ang mga placard. Nagrally kanina papunta sa tanggapan ng Department of Finance ang mga magsasaka at iba pang agricultural groups. Ibinalandran nila ang saku-sakong palay sa harap ng DOF para ipanawagang suportahan ang mga lokal na magsasaka. Tutol din sila sa pagpapababa o pag-alis ng kasalukuyang 35% na taripa sa imported na bigas. Isinusulong kasi ng DOF ang pagtatanggal ng taripa para bumaba ang presyo.
Hindi naman ito bumaba. Kahit ilang milyon, kahit tayo yung #1 rice net importers, ang nakikinabang talaga ay siyempre yung mga miller traders. Pangamba pa ng mga magsasaka, baka lalo ring bumaba ang presyo ng palay kung bababaan ang taripa. Pinangangambahan din nilang mawala ang kanilang cash assistance. Lugmok na sa kahirapan si Filipino farmer. Bakit hindi binibigyan ng importansya itong mga local producers? Yun lang ba importation ang solusyon ng problema natin sa kakulangan ng bigas? Ayon kay Finance Secretary Benjamin Jokno, pag-uusapan pa naman ng Executive Department ang panukala at para maibsan ang pangambang malugi, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang National Food Authority Council na itaas ang bili ng palay sa mga magsasaka na magsisimula na mag-anihan sa susunod na buwan. Mula sa dating 16 hanggang 19 pesos kada kilo, magiging hanggang 23 pesos na dapat ang bili ng NFA sa tuyong palay at hanggang 19 pesos sa basa. Sa presyong ito, may sapat na kita ang mga magsasaka. Hindi rin daw nito maapektuhan ang presyo sa mga palengke. Yun ang aming ginagawa nang masiguro na makapagbigay naman tayo ng magandang hanap buhay sa ating mga magsasaka. Bukod pa ron, nandiyan na yung price cap. So, para maikalma natin itong nangyayari sa rice prices. Sa gitna ng pinaiiral na price cap sa bigas, nakikitang lalo pang bababa ang presyo ng bigas dahil sa nalalapit na anihan. Sa taya ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, maglalaro na lang sa 39 hanggang 40 pesos ang regular milled rice habang 42 hanggang 44 pesos sa well-milled rice. Mas mababa sa itinakdang 41 at 45 pesos na price cap sa bigas. Kaya para sa SINAG, pwede nang itigil ang price cap bago matapos ang buwan. Baka naman ang mangyari nga, reverse naman sa intention ng price cap. Sa peak ng anihan, kung ang price cap mo 41 to 45 at may makukuha 30 to 39, baka idikit sa 41, reverse ang mangyaring benefits. Pinag-aaralan na raw ng DA ang bubuuing rekomendasyon kung kailan aalisin ang price cap sa bigas. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Iniakit na ng ilang petitioner sa Korte Suprema ang pagkontra sa pagpapatupad ng Maharlika Investment Fund. Labag daw kasi ito sa konstitusyon at posibleng malustay ang pera ng bayan. Nasa frontline balitang yan si Jenny Doon. Sa pangunguna ni Bayan Muna Chairman Nery Colmenares, dating Bayan Muna Representative Carlos Zarate at Ferdinand Gaite, naghain sila ng petisyon para ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional and void ang Maharlika Investment Fund Act of 2023. Kasama rin sa lead petitioner, Senate Minority Leader Coco Pimentel, pero hindi siya nakasama sa paghahain ng petisyon kaninang umaga. Hiling nila maglabas ng Temporary Restraining Order o Writ of Preliminary Injunction o Status Quo Anti-Order ang Korte Suprema kontra MIF. Ang Maharlika ay hindi independent sa Malacanang at maaring gamitin ang pondo nito sa korupsyon o cronyism na kung saan papaboran ang mga negosyante na kaibigan ng Malacanang at masasangkot dito ang BSP. Ayon sa mga petitioner, labag sa ligang batas ang MIF dahil hindi raw ito dumaan sa constitutional requirement at test of economic viability. Minadali rin daw ang pagpasa sa batas. Sa Korte Suprema, hindi ka pwedeng mag-challenge ng isang bill. Hintayin mo talaga na maging batas. So kailangan naming hintayin yon. Nangangarib din umanong malustay ang pera ng taong bayan, lalo ngayong baon sa utang ang pamahalaan. Gagamitin kasi ang Maharlika Fund pampuhunan sa iba't ibang negosyo at ang kikitain dito gagamitin sa mga programa ng gobyerno. Nauna na nag-remit ng 50 billion pesos contribution ang Land Bank of the Philippines sa MIF na sinundan ng 25 billion pesos ng Development Bank of the Philippines. Sumatotal, 75 billion pesos ito agad. Kwestiyon yan ng mga petitioner. Hindi pa nga nakumpleto yung sino ang magpapatakbo nito, 75 billion kaagad. Hindi sigurado yung accountability, hindi sigurado natin ngayon sino ba magpapatakbo niyan. Ang sinasabi lang sa atin, umasa lang tayo. And we have to remember, in the recent past, umasa rin tayo at nabudol ang mamamayang Pilipino. Pag humingi ang senior citizen ng dagdag na pensyon, walang pondo. Humingi ang mga mangingisda ng Mindoro, dagdag na ayuda, walang pondo. Ito, hindi pa nga na-appoint yung mga direktor, may 75 billion na agad. Sa isang pahayag, sinabi ni Solicitor General Medardo Guevara na inaasahan na ang mga ganitong petisyong kumukontra sa Maharlika Fund.
Nakatutok din umano ang kanyang tanggapan sa mga debate ng taong bayan tungkol sa MIF para matukoy ang mga mahalagang usaping legal na posibleng iakyat sa Korte Suprema. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Nagbunga raw ng bilyon-bilyong investment pledges ang pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos sa Singapore kung saan siya nanood ng Formula 1 Grand Prix. Nasa Frontline ng balita yan si Maricel Halili. Muling nagkaharap sina Pangulong Bongbong Marcos at Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong sa Singapore bago ito umuwi sa Pilipinas kagabi. Nanood ang dalawang heads of state ng Ferrari clinch the podium sa Formula 1 Grand Prix base sa imbitasyon ni Prime Minister Lee. Nakausap din dito ng Pangulo ang Deputy Prime Minister ng Singapore na si Lawrence Wong. Sa post sa social media ni PBBM, sinabi niya na makakaasa raw ng mas malalim na tulungan sa pagitan ng Pilipinas at ng Singapore matapos ang pulong. Sinabi niya ring nanood sila ng Grand Prix ng mga opisyal. Matatandaan na nung nakaraang taon ay nanood din ng Grand Prix ang Pangulo pero nalaman na lang ito nang kumalat na ang mga larawan sa social media. Bukod dyan, nakipagpulong din si PBBM sa Dyson, isang Singapore-based multinational technology company. Nasa 11 billion pesos ang investment pledge na natanggap ng Pilipinas mula sa kumpanya. Plano rin daw magtayo ng Dyson ng bagong factory at research and development center sa Pilipinas. Aabot sa higit 1,200 Pinoy ang pwedeng mabigyan ng trabaho. Humarap din ang Pangulo sa Malaysian retail specialist Valorem Group. Pinag-aaralan din daw nito ang pagpapalawak pa ng operasyon sa Pilipinas sa susunod na 5 taon. Sa pamamagitan nito ng pag-develop ng airport outlets para sa duty-free retail tourism. Sumaglit din siya sa Lucky Town Plaza na tambayan ng mga Pinoy sa Singapore, kung saan masigabong sinalubong ang Pangulo ng mga OFW na nakiselfie kay PBBM. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Susunod, barangay at SK elections sa Negros Oriental, tuloy pero isa sa ilalim sa COMELEC control. China, dapat daw nating singilin ng danyo sa pagkasira ng mga bahura sa West Philippine Sea. At pulis, nakaladkad ng sinitang motorista. Magbabalik pa ang Frontline Night. Tuloy ang barangay at SK elections sa Negros Oriental sa Oktubre pero isa sa ilalim sa COMELEC control ng eleksyon dahil sa mga serye ng karahasan sa naturang probinsya. Nasa Frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Hunyo nang magsagawa ng public consultation ng COMELEC kung dapat bang ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan election sa Negros Oriental kasunod ng serye ng mga karahasan sa probinsya. Siyam na alkalde ang pabor sa postponement, kabilang si Pamplona Mayor Janice Degamo, ang byuda ng pinaslang na gobernador na si Roel Degamo. Pero ang iba, iginiit na kailangan na magkaroon ng mga bagong leader ng barangay sa kanilang lalawigan. Makalipas ang 3 buwan, napagdesisyon ng ituloy ang eleksyon sa Negros Oriental sa October 30, pero sa ilalim ng kontrol ng COMELEC. Patunayan po talaga namin overwhelmingly na talaga naman ang gusto ng mga kababayan natin doon ay tumuloy ang eleksyon. Kabilang sa basihan ang pagdedeklara ng isang lugar sa ilalim ng COMELEC control ang kasaysayan ng matitinding magkakaribal sa politika at mga insidente ng karahasan na sangkot hindi lamang ang mga kandidato kundi pati ang kanilang mga taga-suporta. Isinama rin sa basihan ng pagkakaroon ng private armed group at seryosong banta ng mga komunista o teroristang grupo. Sa ngayon, binabalangkas na lamang ang magiging mga panuntunan kabilang ang gagawing mga pag-iigpit sa mangyayaring eleksyon sa Negros Oriental. Sa record ng COMELEC, ito ang unang beses na may isa sa ilalim sa COMELEC control ang buong probinsya ng Negros Oriental. Pero pagilinaw na ahensya, maaari pa rin daw yung mabago gaya ng mapaliit sa ilang distrito at barangay o di kaya ay malift o maalis ang naturang order depende sa sitwasyon ng probinsya hanggang bago mag-eleksyon. Ayon sa COMELEC, asahan ng magpapakalat sa probinsya ng mas maraming pulis at sundalo. Ang intention lang naman ng COMELEC ay siguraduhin maayos yung pagkukontak natin ng halala. At least ito proactive action.
kesa yung kung kailan na andyan at saka lang kikilos ang COMELEC. Hanggang ngayon, hindi pa rin lumalatad ang pinatalsik na congressman ng 3rd District ng Negros Oriental na si Arnie Teves. Siya ang itinuturong mastermind sa pagpatay kay Governor Digamo at sa iba pang krimen sa probinsya. Idineklara siyang terorista ng Anti-Terrorism Council. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Animoy binalahura ang mga bahura sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang mga nasirang coral reef nasa bahagi ng karagatan kung saan umaaligid ang mga barko ng China. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Ito na ang itsura ng mga bahura ng mga dating mayamang coral reef sa Rizul o Iroquois Reef sa West Philippine Sea. Nakitaan din ang discoloration ng seabed sa Escoda o Sabina Shoal. Parang mga butong pinagbatong-patong. Wala raw signs of life sa mga bahura. Ang mga underwater video na yan ay kuha ng mga diver ng Armed Forces of the Philippines Western Command noong Hulyo. Bahagi ng ating exclusive economic zone ang Iroquois Reef at Sabina Shoal. Ayon sa Philippine Coast Guard, kapansing-pansing ang mga bahurang napinsala ay yung mga lugar kung saan madalas tumambay ang aabot sa 50 Chinese Maritime Militia. We don't really have the actual evidence na masabing may ginagawa itong Chinese Maritime Militia. But the only thing that is certain with that almost 2 months na pagmumonitor natin is that kung ano yung kinalagakan ng Chinese Maritime Militia vessel, sa ilalim nito, patay yung coral reef na pinapatungan niya. Dagdag pa ng PCG, may senyales na nagtatapon ang mga barko ng China ng mga dinurog na coral at itinatambak ito sa ating teritoryo. Mukhang sinasadya ito dahil tila nilinis pa raw ang mga durog na coral. Duda naman ng AFP Western Command, mayroong kumukuha ng ating mga coral para gawing alahas o pangdekorasyon. We suspect that somebody is harvesting our corals and that means that they are violating our sovereign rights. Tayo lang may karapatan sa resources sa West Philippine Sea. And it looks like somebody is exercising that right without our permission. Isa pang posibilidad ay ang sadyang pagsira sa bahura para magtayo ng istruktura. Ano pa man ang dahilan, dapat daw mapanagot ang nasa likod ng paninira sa mga coral reef. Magkikipagtulungan daw ang AFP Western Command sa mga maritime law expert at marine biologists para rito. Definitely po, meron pong mga karampatang penalties po yan, may sanctions po yan under maritime law. Yung mga extent ng damage na nare-report ay may corresponding na cost po yan. This will be grounds for filing of diplomatic protest or even cases sa international na court. Hindi dapat. Para sa isang maritime law expert, mapanganib sa kalikasan at ating food security kapag nagpatuloy ang ganitong aktibidad. Kaya ngayon, kung papansinin nyo, yung mga available na fish, karamihan, no, maliliit na. Diba? When was the last time nakakita kayo ng malaking tuna, kaya mga malaking isda, no? Tapos marami na ngayon na isda na hindi nyo na nakikita o kaya napakamahal na kasi rare na sila. No? Yun po yung mga signs na yung fishery ay maaari nang mag-collapse. Kasabay niyan, iminungkahi ni retired Justice Francis Hardelesa na panahon na para magsampa ng ikalawang arbitration case laban sa China. Pwede raw itong gawin bilang pagpapatuloy sa unang kaso na naipanalo natin sa arbitration court noong 2016. Dapat daw humingi na tayo ng danyos para sa environmental degradation. Idagdag pa ang sunod-sunod na pangaharas ng China. The first step is of course the president, because nothing will happen without the go signal of the president. So sa akin, the first step is to authorize the OSG to study. If we win, ang sinasabi ko, because you can also ask for the moon. So if you win na within bounds, na credible, then you can enforce it. Tikom pa ang bibig ng China sa isyu ng paninira ng bahura. Pero palalakasin daw ng AFP ang kanilang pagbabantay sa ating exclusive economic zone. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. So, Bok, anong reaksyon ng mga senador sa pagkasira ng mga buhura sa ating exclusive economic zone na mukha raw kagagawa ng China?
hindi sila natuwa, definitely. Si Senate President Mig Zubiri, talagang di na niya naiwasan yung kanyang pagkainis doon sa sinasabi niya kawalan ng respeto ng China doon sa ating mga marine resources. Ang sinasabi ni Senate President Zubiri, kung hindi raw kayang irespeto ng China yung arbitral ruling kung saan nakasaad na may sovereign rights tayo sa ilang bahagi ng West Philippine Sea, sana naman daw respetuhin man lang yung yamang dagat na pasok sa ating EEZ o Exclusive Economic Zone, gaya nitong Sabina Shoal at Iroquois Reef. Apila nga ni Zubiri sa China sa pamamagitan ng Chinese Embassy, tigilan na yung pagsira sa ating coral reefs o coral reefs in general sa West Philippine Sea. Pakinggan natin ang pahayag ni Senate President Zubiri. Definitely, they're sabotaging our natural resources. And because of that, they're also sabotaging our ability to feed our people. Dahil mawawala na pong isda itong mga lugar na ito. Talagang nakakainis. Wala po akong masasabi kundi nakakainis talaga. So si Senator Tolentino daw may pinakitang before and after pictures nung Sabina Reef. How does he describe the before and after? Oo. Bok, yung pinakita ni Senator Tolentino actually marami siyang pinakitang pictures sa mga reporters. Pero yes, unahin natin yung before and after. Yung before, kung mapakita natin yung picture, matingkad at almost yung buo, kulay dilaw. Yan daw yung seabed note nitong Sabina Shoal. Before nasira yung mga corals o yung bahura. Pero yung isang picture, yung nasa kaliwa niya, which is nasa kanan natin, yun, yung tinaas niya, kung makikita mo, Bok, puti na lang siya. That is because sira na yung mga corals, wala na yung tirahan ng mga isda. Tingin ni Senator Tolentino, Bok, kaya ganyan, natabunan daw ng foreign materials yung seabed ng Sabina Shoal. Pakinggan natin yung kanyang pahayag. Magkaiba na po yung kulay ngayon ng ilalim ng Escoda. Ito yung bagong kulay, ito yung dating kulay. So, ibig sabihin, merong pinatong na materyales. Merong pinatong na materyales sa ilalim. Nakakaiba dun sa natural elements niya nung hindi pa durug-durug yung corals. Well, I suppose ito rin ng maraming tao. So what do you plan to do about it? We've been complaining for the longest time and now the Senate wants to get into it, but what can you do about it? May sinasabi si Senator Tolentino bilang abogado siya na dahil pasok sa EEZ nga natin itong Iroquois Reef at Sabina Shoal, pwede daw tayong humingi or maningil ng danyo sa China. Siyempre tanong, paano? Pwede raw tayong magsampa ng kaso sa International Court of Justice o kaya sa ITLOS, yung International Tribunal for the Law of the Sea. That's Philippines versus China pag nagkataon. Arbitration na naman ba yan? Aha, parang gano'n na nga, Bok. Ito na nga, sabi ni si Senator Jinggoy Estrada, napapagod na raw sa mga ganyan diplomatic protest. Sabi niya, panahon na, makipagtulungan na tayo sa ating mga kaalyado, di lang sa Asia. Sinabi niya talaga Amerika, Australia at New Zealand. Pero si Senator Bato del Rosa, higit niya dito sa pinakahuling pangharas na to. Sabi niya, huwag na talaga tayo magtiwala sa China dahil nga dito sa sunod-sunod na ginagawa nilang, kumbaga ay pang-aabuso sa atin. Pakinggan lang natin, Bok, yung kanilang mga pahayag. Mukhang sumusobra na yata itong mga kalaban natin dito sa West Philippine Sea. Masyadong agresibo, pati yung ating mga coral reefs ay inuhubaran na nila at nakakaawa na itong ating mga kababayan. I think it's about time that we have to take action on this. Huwag tayo magtiwala sa mga tao na yan. Huwag tayo magtiwala dahil mayroon talaga silang sariling agenda para sa kanilang bansa. Tayo naman, we have to protect our own hanggat sa makaya natin. Salamat, Bok. Malagang malaman ang mga kwento sa likod ng balita. Totoo yan, Bok. Dahil ang bawat balita may konteksto. Nakaladkad ang isang pulis sa Amerika matapos tangkaing tumakas ng kanyang sinitang motorista. Sa pulsa dashcam video ang pakikipag-usap ng dalawang pulis sa pinahintong motorista. Sinita ang driver ng kotse dahil sa paglabag sa batas trapiko. Maya-maya bigla na lang humarurot ang kotse. Nakaladkad tuloy ang isa sa mga pulis hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa kalsada. Bandang huli, nasa kote rin ng driver na naharap ngayon sa patong-patong na kaso. Susunod, asawa ng pinaslang na abogado sa Abra nababagalan sa usad ng investigasyon. Kulto, responsable raw sa mga pang-abuso at panggagahasa sa mga kabataan sa Surigao del Norte.
At Pilipinong pari na sangkot umano sa sexual abuse, duda sa papeles na nagsasabing pinatalsik siya ng Santo Papa. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Nababagalan ng asawa ng pinaslang na abogado sa Abra sa usad ng investigasyon sa krimen. Ang PNP naman, sinapubliko ang larawan ng dalawang suspect. Nasa frontline balitang yan si Elaine Pulencio. Mabagal eh. Kitang-kita naman sa yung mga... Mabagal eh. Muntik kong madama yung alak ko. Mangiyak-ngiyak na hinarap ni Atty. Rafael Alzate si Abra PNP Provincial Director Froiland Lopez. Hindi na niya naitago ang pagkadismaya sa aniyay mabagal na itinatakbo ng investigasyon sa kaso ng pagpatay sa kanyang asawa na si Atty. Maria Sanyata Gonzalez Alzate o mas kilala sa tawag na Atty. Ling. Pinagbabaril ng riding in tandem ang abogada sa loob ng kanyang sasakyan habang nakaparada sa tapat ng kanilang bahay sa Bangged Abra noong Huwebes ng hapon. Hinaing ng mister ng biktima na isa ring dating judge. Ilang araw nang nakalipas, wala pa ni isang persons of interest ng PNP. Nangako naman sa kanyang nakiramay na direktor. I assured him na gawin namin lahat makaya namin para makabit natin ang hostesya. Kanina, isinapubliko ng PNP ang larawan ng dalawang lalaking posibleng nasa likod ng pananambang kay Atty. Ling. Malinaw ang mga mukha ng sospek na kuha mula sa ilang CCTV malapit sa pinangyarihan ng krimen. Kaya wala raw katotohanan ng pagkonekta ng National Union of People's Lawyers na may kinalaman ng mga pulis sa pagpatay. Hindi natin alam, ma'am, kung saan galing yung salita o source ng NUPL kung sinasabi nilang pulis ang may kinalaman dito. Dahil sa ngayon po, ma'am, ay ongoing pa rin po yung investigation. In fact, may mga na-extract na po ng mga CCTV footages na nakita doon yung dalawang tao na bumaril at pumatay nga po kay Atty. Alzate. Nagsilbing pro bono lawyer o abogadong hindi tumatanggap ng bayad si Atty. Ling sa mga mahihirap na residente sa Cordillera. Kasama siya sa mga pinuri ng Integrated Bar of the Philippines para sa writ of amparo petition ruling sa isang kaso ng umano'y maling pag-aresto at detention ng PNP. Naging Commissioner on Bar Discipline din siya ng IBP. Kaya para sa mga kliyente ni Atty. Ling, malaking kawalan ang maaga niyang pagkawala. Daming injustices po dito. So, what will happen now? Wala na siya. Wala nang lalaban para sa human rights ng mga taong inaapi. Kaya malaking kawalan siya talaga. Sinayin niyo si Atty. Kaya kung sino man yung gumawa nito, sana mahuli po. Justice for Atty. Sanyata. Hindi pa masabi ng PNP kung ano ang motibo sa krimen, lalo't wala naman daw natanggap na banta ang abogado. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Isang kulto raw ang nasa likod ng mga kaso ng pang-aabuso at panggagahasa sa ilang kabataan sa Socorro, Surigao del Norte. Ito ang isiniwalat ni Senator Risa Ontiveros sa kanyang privilege speech kanina. Base raw sa mga nakalap niyang impormasyon ng organisasyong Socorro Bayanihan Services, ang kultong responsable sa mga kaso ng rape, sexual violence, child abuse at sapilitang pagpapakasal. Pinamumunuan daw ito ng isang J. Renz Kilario alias Senior Aguila na 2019 pa raw nagre-recruit. Nasa 1,000 bata raw ang sumapi sa kulto kasama ang kani-kanilang mga magulang. Sinabihan niya ang mga tao na sumama sa kanya sa bundok na ang tawag ay kapihan dahil iyon daw ang langit. At ang hindi sumama sa kanya ay masusunog sa impyerno. Ayon pa sa natanggap na impormasyon ni Senator Ontiveros, may ilang biktima raw ang nakatakas at nagsabing makapangyarihan ng kulto, armado at mapera raw kasi ito. Posibleng pinupondohan din daw ito ng mga taong sangkot sa iligal na droga. Wala pang pahayag ang tinutukoy na kulto ni Senator Ontiveros. Mayroon din po kaming nakalap na impormasyon na ang totoo at mas malaking source of funding ng kulto na ito ay droga. In fact po, kung tama ang sources, ang motibasyon kung bakit tinayo ang kulto na ito ay para maging human shield
dahil nailagay sa narco list ang pasimuno ng organisasyon na ito. Inwestiyon ng isang pari na taga Eastern Samar ang pagkakasibak sa kanya ng Santo Papa dahil sa umunoy sexual harassment sa mga menor de edad. Sa isang sulat mula sa Diocese of Borongan noong July 18, nakasaad na tinanggal bilang pare si Father Pio Aclon. May basbas daw ito ng Santo Papa. Kinumpirma rin ito ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines or CBCP sa isang news article kahapon. Pero duda sa legalidad niyan ang sinibak na pari. Sa kanyang Facebook post, hinihinga ni Aclon ang diocese ng sulat na galing mismo sa Santo Papa. Sa hiwalay na post, naglabas siya ng kontra-alegasyon. Ang kanyang patutsada, talamak daw ang sexual abuse sa mga pari sa Borongan. Pinagtatakpan at kinukonsinti lamang daw ito ng mga namumuno. Wala pa namang tugon ng diocese sa mga akusasyon ni Aclon. Ayon naman sa Eastern Samar Police, wala silang natatanggap na formal na reklamo ng sexual harassment laban sa sinibak na pare. Abangan mga hotdog nagkarera sa Ohio, USA. At BTS Suga ready nang sumabak sa military service. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Showbiz Tonight na tayo! Ngayong Biyernes na papasok sa military service si BTS Suga. Mismong ang talent agency ni Suga na Big Hit Music ang nagkumpirma nito. Si Suga ang ikatlong BTS member na papasok sa military service. Una nang nag-enlist ang leader nilang si Jin at rapper na si J-Hope. Sa kanilang pahayag, pinaalalahanan ng Big Hit Music ang mga ARMY na wala silang anumang event para rito at nanawagang huwag puntahan si Suga sa kanyang military service. Nag-trending naman si Suga online at maraming fans ang naging emosyonal. Nangako sila sa kanilang idolo na hihintayin ang kanyang comeback. The show has just begun. Umarangkada na ang Asian premiere ng Hamilton International Tour dito sa Pilipinas. At para naman sa mga P-pop fans dyan, a-attend ang SB19 at Horizon sa inaabangang 2023 Asia Artist Awards na dito rin gaganapin. Narito ang report. Good news para sa mga 18! Ate ng P-pop sensation na SB19 sa much-awaited Asia Artist Awards o AAA na gaganapin dito sa bansa. Kabilang sila sa latest lineup ng event base sa report ng ilang Korean news outlets. Bukod sa SB19, kumpirmado ring dadalo ang all-Pinoy pop group na Horizon. Nitong buwan lang umuwi sa bansa ang Horizon members matapos ang kanilang grand debut sa Korea last July. Bukod sa SB19 at Horizon, in attendance din ang ilang pang big K-pop groups gaya ng sub-unit na 17 na BSS. Pati na ang Stray Kids, New Jeans, ITZY, Dreamcatcher, The Boys, at marami pang iba. Stay tuned dahil madadagdagan pa yan. Gaganapin ang AAA this December 14 sa Philippine Arena. Samantala, canceled naman ang music festival na Awake a New Beginning sa Cebu na pupuntahan sana ni 21 Sandara Park this September 23. Sa kanyang post online, sinabi ni Darren na siya mismo ay nalungkot at nadismaya. Nag-ready pa naman daw siya para sa show. Pero may next time pa naman daw. Noong Biyernes lang nang i-anunsyo ng organizer nitong Mark Entertainment and Events na kailangan nila itong i-postpone dahil umano sa masamang panahon. Para naman sa mga Hamilton fans, nagbukas na ang entablado para sa Asian premiere ng first ever international tour nito sa bansa. First day of performance sila kahapon sa The Theater at Soler sa Parañaque. Bida sa Manila tour ang ating Pinay Pride na si Rachel Ango as Eliza Hamilton. Full support naman ng ilang friends at ka-work ni Rachel sa showbiz industry gaya ni Rian Ramos.
Naka-selfie pa ang ilang lucky fans si Rachel. Bago naman ang kanilang premiere night kagabi, makikitang todo rehearse sa mga pictures na ito ang kanilang cast. Hanggang November 26 ang Hamilton show sa Manila at available ang tickets sa Ticket World. At yan ang hottest and latest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lepon. Happy Monday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong pampag-good night, labanan ng mga aso ang tampok sa Ohio sa Amerika. Nagkarerahan ang mga Dachshund na naka-hotdog costume. Yan ang taon ng karera ng mga Dachshund sa Oktoberfest sa Cincinnati. 100 aso ang nag-uunahan sa finish line. Siyempre, chini-cheer sila ng kanilang fur parents. Sa huli, ang 3-year-old adopted dachshund na si Ruby ang nanalo sa race. Nakapag-uwi siya, ng 1-year supply ng dog food. Kala ko 1-year supply ng hotdog. mga hotdog din. At yan. Happy Monday! Happy Monday! Yan po ang 45 minuto pag-imas malagang headlines. Balitan diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Adling Gao. Magandang gabi.